Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sabi nila, dogs are man's best friend. Totoo naman dahil mas masarap pang mag-alaga ng aso kesa makisama sa mga plastic mong kaibigan. Pero paano kung isang araw, ang aso na tinuturing mong kaibigan ay ang siyang magbigay sa'yo ng problema? Ito ang nangyari sa 22 anyos na si Brooklyn Corey matapos siyang atakihin ng aso sa mukha. Bago mangyari ang aksidente, si Brooklyn ay sikat na modelo dahil na rin sa kanyang angking ganda. Ngunit nagbago ito matapos siyang atakihin ng pitbull na alaga ng kanyang pinsan. Sinakmal ng aso ang kanyang nguso hanggang sa mapunit ito sa kanyang mukha. He was like hanging off of my mouth. You could see the fear in my eye, just like, oh my God, that's what I look like. Like, how do you fix this? Like, how do you fix this? I didn't realize he had taken off my whole lip. Sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Brooklyn ang kanyang pinagdaanan para lang maayos ng mga doktor ang nasira niyang mukha. Marami ang namangha sa kanyang istorya, lalo't hindi madali ang ibalik sa normal ang kanyang itsura. Literally from here to here, ripped off completely. I'm literally 2 weeks out of the hospital. Like I'm still swollen. This is super new. So it's very puffy. Kumuha ang mga doktor ng balat sa braso ni Brooklyn upang ipangtapal sa napunit niyang nguso. Ayon sa mga doktor, marami-rami pang operasyon ang kakailanganin upang maibalik sa normal ang kanyang nasirang mukha dahil sa aso. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, pindutin niyo muna ang like button. Maraming salamat! Mas malala naman ang sinapit ng 21 anyos na si Jacqueline Durand. Inatake kasi ng 2 aso ang kanyang mukha hanggang sa masira ito at hindi na niya makilala ang kanyang sariling mukha. Yan mismo ang 2 aso sa video na umatake kay Jacqueline. Isang German Shepherd at isang Pitbull. My leg, my arm, my face the most. Especially when I felt the skin hanging from my face, I thought I was gonna die. Kwento ni Jacqueline, binisita niya ang bahay kung saan siya inutusan na mag-alaga ng 2 aso. Trabaho kasi ni Jacqueline ang mag-alaga ng aso dahil siya ay dog sitter. Pagpasok pa lang niya ng bahay, agad na siyang sinunggaban ng 2 aso. Siya lamang mag-isa ang tao sa bahay kaya walang ibang tumulong. Dumating lamang ang mga pulis matapos tumunog ang alarm system ng pintuan dahil sa naiwan itong nakabukas. Ma'am, can you hear me? Are you the only one inside? Is the big dog right next to you? Sa pagdating ng mga pulis, ito ang tumambad sa kanila. Naabutan ng mga pulis si Jacqueline na nakahandusay sa sahig nang hihina at naliligo sa sariling dugo. Buti na lang at agad siyang isinugod sa ospital kaya naisalba pa ang kanyang buhay. Ito ang bahay na pinangyarihan ng aksidente. Ginawa ko ng black and white dahil madugo ang paligid. Pagkalipas ng 2 linggo sa ospital, ito ang sinapit ng kawawang biktima. Halos hindi mo na makilala ang magandang mukha ni Jacqueline. I feel like I didn't ask for this, so I think that it's time to show who I am now, and I can't be scared of it. Sa pag-uwi ni Jacqueline, dala niya ang matinding pagmamahal at suporta sa kanya ng mga tao na tumulong para siya ay mabuhay. Sinalubong siya ng mga taong may malasakit sa kanya, pati na ang kanyang kasintahan. Ang nangyari kina Brooklyn at Jacqueline ay isang paalala na maging alerto sa tuwing may aso. Dahil dyan, naisipan kong ituro sa inyo ang 7 tips para makaiwas sa atake ng aso. Number 1, bantayan mo ang kilos ng aso. Kapag ang aso ay kahul ng kahul at nakatupi ang tenga, indikasyon ito na handa na itong mangagat. Mag-ingat ka rin sa aso na umaangil at labas ang ngipin dahil palatandaan din ito na pwede kanyang kagatin. Aminin mo man o hindi, mas masarap lambingin ng aso kapag bad trip sila. Ang cute kasi ng mga aso kapag nagagalit. Number 2, huwag kang lumapit sa aso na hindi mo kilala. Tulad mo, mahilig din akong lumapit sa cute na aso kahit hindi ko kilala, pero mali po yan. Ang mga aso kasi ay teritorial.
Ibig sabihin, ayaw nila ng may estrangherong pumapasok sa kanilang pwesto. Kapag hindi ka kilala ng aso, huwag mo itong hahawakan ng basta-basta. Huwag ka rin magkakamali na hawakan ng aso na pagala-gala o yung mga asong kalye. Kahit mukha pa yung mabait, malay mo, bigla ka nitong kagatin. Kapag naglalakad ka at may nakasalubong kang grupo ng mga aso, mas mabuti kung dumaan ka na lang sa ibang kalsada. Pero kung ganito ang magtotropang aso ang makasalubong mo sa daan, okay lang yan kahit yakap-yakapin mo sila. Number 3, huwag mong asarin ang aso. Maraming tao ang natutuwa kapag inaasar si Doggy. Ang ilang gawain na mabilis ikagalit ng aso ay tuwing ginugulat natin sila. O di kaya ay kapag natutulog at bigla mo silang ginising. Marahil ang pinakakinaiinisan ng mga aso ay tuwing kinukuha natin ang kanilang pagkain. Kahit ikaw pa ang nagpalaki sa alaga mong aso, wag na wag mong aagawan ang asong gutom. Wag mo din silang bibigyan ng maliit na burger dahil siguradong mahagalit din yan sa'yo. Higit sa lahat, mag-ingat sa mga aso na bagong panganak. Mabilis rin kasing mag-init ang ulo ng mga nanay na aso sa tuwing may gumugulo sa kanyang mga tuta. Number 4, maging pamilyar sa breed ng aso. Bawat lahi ng aso ay may kanya-kanyang karakter. May mga aso na malambing, ngunit may mga aso na sadyang agresibo. Ilan sa mga kilalang matatapang na aso ay Pitbull, Rottweiler, Doberman, Presa Canario at Hybrid Wolf. Kaya naman kapag ganito ang breed ng aso na iyong makakasalubong, dapat lang na ikaw ay mag-ingat. Pero kapag ganito ka-cute ang aso, sigurado naman ay ligtas ka na dyan. Number 5, huwag mo ipakita na takot ka sa aso. Mas lalo kasing tumatapang ang aso kapag nakita niyang natatakot ka sa kanya. Sa halip, ipakita mo na mas matapang ka para matakot rin siya sa'yo. Huwag ka ring tatakbo dahil mas inuudyok mo ang aso na habulin ka. Ang mga aso kasi ay predator. Ibig sabihin, likas lang sa kanila ang humabol sa tumatakas na biktima. Hindi mo kayang takasan ng aso dahil tsak na mas mabilis pa yan sa'yo tumakbo. Kesa tumakbo, maglakad ka ng paatras sa harap ng aso at dahan-dahan kang lumayo. Number 6, huwag mo ipakita ang iyong ngipin. Ang pagpapakita natin ng ating ngipin ay senyales sa aso na hinahamon mo sila ng away. Mas lalo mo lang ginagalit ang aso pag nakalabas ang iyong ngipin. Iwasan mo ring mahipagtitigan sa galit na aso. Para mo kasing hinahamon ng away ang aso pag nakipag-eye to eye ka sa kanya. Ang panghuli, utusan mo ang aso. Malay mo, ang aso na umaatake sa'yo ay pwede mo palang utusan ng stop or sit para sumunod sa'yo. May mga aso kasi na tinuruang sumunod sa simpleng utos kaya baka mautusan mo ito. Pwede ka ring maghagis ng pagkain sa aso para tantanan ka neto. Yan ang ilan sa mabibisang tips para makaiwas ka sa atake ng aso. Pero paano kung ginawa mo naman ng lahat ngunit may aso pa rin na gustong umatake sa'yo? Paano mo lalabanan ang ganito katapang na hayop? Siyempre, ang pinakamadaling gawin ay ang kumuha ng pamalo para takutin ang aso. Ang iba, hindi na kailangan pa ng armas. May mga tao kasi na marunong sa kung fu. O diba, takot ang mga aso na lumapit sa kung fu master. Kapag maraming aso sa paligid, dapat ay tumayo ka sa pader. Sa ganitong paraan, walang aso ang pwedeng umatake sa iyong likuran. Pwede mong gamitin ang iyong dalang gamit para ipangharang sa mga aso. Ang iba, ipinangaharang ang bisikleta para hindi siya malapitan. Protektahan mo ang iyong mukha sa kagat ng aso. Sayang naman ang maganda mong mukha kung sisirain lang ng aso. May mga aso kasi na tinatarget ang mukha ng tao para sakmalin. Takpan mo rin ang iyong leeg sa umaataking aso. Ang leeg kasi ay may ugat na konektado sa utak kaya delikado ito. Sa halip, hayaan mong kagatin ng aso ang iyong binti at braso dahil ito ang parte na hindi sensitibo. Kung umabot sa punto na kailangan mong makipagbardagulan, suntukin mo sa ilong, mata o leeg ang aso dahil ito ang kanilang sensitibong parte.
Subukan mong daganan ng aso dahil mahina lang ang kanilang buto, kaya mabibigatan sila sa iyo, lalo na kung kasing bigat mo ang balyena. Ang iba, dinadaganan sa leeg ang aso hanggang sa mawalan ito ng malay. Pwede mo ring higpitan ng braso sa leeg ang aso ng 30 seconds hanggang sa ito ay manghina. Kapag kinagat ka ng aso at ayaw kang bitawan, pwede mong pisilin ang leeg o yung panga nito. Lumuluwag raw kasi ang panga ng aso kapag pinisil mo ito. Kung marami ang aso na umaatake sa'yo, gayahin mo na lang ang lalaking ito. Siguradong talong-talo mo ang mga aso kahit ilan pa yang sumugod. Yan ang ilang importanteng tips kung paano matalo ang agresibong aso. Pagkatapos ng aksidente, mahalaga na maidala sa ospital ang biktima para gamutin ang kanyang mga sugat. Importante rin na maturukan ng anti-rabies ang sinumang nakagat ng aso dahil ang sakit na rabies ay lubhang delikado. Ngayong taon ng 2025, umaasa si Brooklyn na magiging normal na ang kanyang buhay. Unti-unti na kasing gumaganda ang tubo ng bago niyang uso at halos hindi mo na mapansin na minsan na siyang nagkaroon ng peklat sa muka. I try every day when I wake up to be happy, be grateful, be very thankful for everything that's going on in my life. Every day you can choose to try to be happy. Ito rin ang taon na umaasa si Jacqueline na mas gumanda ang kanyang kondisyon dala ng samot-saring plastic surgery na ginawa sa kanyang muka. Kahit mapait ang sinapit ni Jacqueline, hindi nawawala ang pagmamahal niya sa mga aso. And Luna is here to ease my anxiety, of course, as always. Yeah, that's the girl. I love you. Ngayong napanood ninyo ang istorya ni Jacqueline at Brooklyn, sana ay magsilbi itong aral na mag-ingat tayo sa mga aso. Masarap mag-alaga ng aso, ngunit huwag nating kakalimutan na sila ay mga hayop pa rin na handang manakmal kapag hindi na sila natutuwa sa iyo. Kung ang aso talaga ang ating mga best friend, dapat natin silang itrato ng may respeto at pangunawa, gaya ng pagtrato natin sa ating mga tunay na kaibigan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Franco, Marco at Simone Aure. Hello rin kay Jillian Rain Araujo. What's up kay Lance Andre Pande. Shoutout kay Mark Gian at James David Mendoza. Happy birthday kay Sir Anton Ryan at 9th wedding anniversary nila ni Ma'am Frangie at sa kanilang anak na si RG at RD. At sa Kagas family. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!